Ako si Daniel, hindi nyo kilala pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Maaga nga pala akong nagising at nagtoothbrush lang ako at naghilamos at pagkatapos bumaba na rin ako sa baba. Pagkababa ko agad nakita ko ng inaanak ko at biglang sumalubong sa akin at nag-bless agad. Napakabait naman na bata at ito pang isang inaanak ko nag-bless din sa akin. Kahit nasa ilang araw pa lang kami magkakasama dito, nasanay na rin sila na tuwing umaga ganyan yung ginagawa nila sa akin. Inasikaso ko na rin pala ang pagkain ni Dior, hindi kasi ito titigil hanggat hindi nabibigyan ng pagkain kaya binigay ko na lang din muna sa kanya. Pagkatapos ko palang pakainin si Dior, lumabas din lang ako muna at bumili ako ng makakain na almusal sa umaga. Hindi kasi ako sanay ng kumakain sa umaga, ang gusto ko nagkakape na lang muna at nagtitinapay kaya bumili lang muna ako at binayara ko na rin muna si ate at umalis na ako. Pagka uwi ko pala sa bahay, pinainom ko na lang muna si Dior ng vitamins at nakalimutan ko kanina nung bago ko siya pakainin. Hindi kasi ito pwede na hindi ko siya painumin araw-araw, lalo na yung panggamot niya sa balat. Pagkatapos ko din palang asikasuhin si Dior, nagkape na lang muna din ako at nagtinapay. Nakakatuwa lang din dito sa inaanak ko kahit 2 taon pa lang magaling na kumain ng kanin. Pagkatapos ko lang din palang mag-almusal, nasikaso ko lang to si Dior. Nakaugalian ko na kasi na tuwing umaga nililinisan ko siya. Nakaligo na rin pala ako at sabi ng jowa ko may pupuntahan din daw kasi kami. Haba kasi inaasikaso ko kanina si Dior, nag-aasikaso na sa maligo kaya nahuli ako naligo. Habang nag-aasikaso pala ako, nakita ko tong dalawang makulit na to at nagsasasayaw. Hindi na rin pala kami nagtagal sa bahay at kami umalis na at nagbook na daw yung jowa ko ng masasakyan namin. Hindi ko na rin pala ginamit si Imago yung sasakyan namin kasi napaka-traffic. Sabi kasi ng jowa ko mas maganda daw mag-grab na lang daw kami at malapit lang din naman tong Isitan Mall. Pagkababa din pala namin, pumasok na din kami sa loob at tumilang kami ng damit dito sa may pen shop. Medyo nagpapalipas din kasi kami ng oras at medyo maaga pa yung pupuntahan namin. Sabi ko kasi sa jowa ko baka may magugustuhan siya, di bumili na rin siya ng damit. Lumabas na rin pala kami at hindi na kami nakabili at pagtingin pala namin dito sa baba may ginaganap na pageant at sumilip lang kami. Di na rin pala kami nagtagal at naghanap na lang kami ng makakainan. Hapon na rin kasi medyo nagugutom na rin kasi kami at wala pa kaming hapunan kaya kumain na lang muna kami dito sa Greenwich. Sumorder lang kami ng pagkain. No choice na rin ako sa na-order kong chicken at saka pizza at spaghetti. Bawal kasi yan sa akin pero kumakalam na yung tiyan ko kaya kinain ko pa rin. Iinom na lang ako ng gamot pag uwi ko sa bahay. Pagkatapos din pala namin kumain, di na kami nagtagal at umalis na rin kami. Dito pala sa gilid ng dinaanan namin, napakaraming may tinda. Ikaw na lang talaga yung mamimili kung anong magugustuhan mo sa dami ng tinitinda nila. Sari-sari kasi yung mga tinda nila dito, napakadami. Meron din pala sila dito mga santo, mamimili ka na lang kung anong magugustuhan mo dito. At nandito na pala kami sa labas ng Quiapo Church. Sisimba kasi kami ngayong araw. First time pala sumimba namin ng jowa ko at buti na lang naabutan namin tong misa dito. Pinili talaga namin makasimba dito kahit taga Laguna pa kami. Isa rin kasi to sa kahilingan namin ng jowa ko na sumimba kami sa Quiapo Church. Umabot na rin kasi kami ng 4 na taon at nagpapasalamat kami. Kahit napakadaming pagsubok, nandito pa rin kami at nakatayo at nagpapasalamat sa Diyos. Sobrang luwag nga lang talaga sa pakiramdam pag sumimba ka at pagkalabas mo. Kaya mahalaga talaga na sa isang linggo sumisimba tayo at nagpapasalamat sa Diyos. Pagkatapos nga pala namin sumimba, lumabas lang kami dito sa may harap ng simbahan at nagpa-picture lang ako dito saglit. Napakaganda pala talaga ng Quiapo Church at napakaliwanag sa harap. Sobrang dami rin palang sumisimba dito at tinadayo tong Quiapo Church. At dito pala sa labas ng simbahan ng Quiapo Church, marami nagtitinda dito. May mga tindang pusit at saka kung ano-ano pa. Tapos din pala namin maglakad-lakad dito sa gilid ng simbahan. Kami nagbook na ng aming masasakayan. Medyo may kahirapan din lang nga lang talaga dito magbook ng masasakyan kasi minsan sa ibang lugar sila napupunta kaya nakansil yung unang book namin. Tinalang yung pangalawang book namin, okay naman. So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!